Yes, I received a letter last night from E.S. Bersamin saying that the executive would not be attending the hearing on April 3. Nakakalungkot naman kasi alam niyo maraming tanong pa rin, bitin pa rin kasi preliminary report lang naman ang kinaya ko. Marami pa rin katanungan ng taong bayan. Maaaring hindi na kailanganin ang partisipasyon ng mga opisyal ng mga ahensya ng gobyerno sa isasagawang pagdinig ng Senado sa ilalim ng Committee on Foreign Affairs. Ito ang nakasaad sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin kay Senate President Francis Chis Escudero at Senador Amy Marcos. Kaugnay ito ng ginagawang investigasyon ng Senado sa pag-aresto at pagsuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Batay sa sulat ay binahagi ng opisina ni Senator Marcos, naniniwala ang palasyo na marami nang naihayag ang executive branch sa isinagawang pagdinig ng Senado noong March 20. Bukod dito, naglabas na rin ang senadora sa publiko ng kanyang comprehensive findings o malawak na natuklasan sa pagsisiyasat kaugnay ng naunang Senate hearing. Habang iginiit din ni Bersamin ang posisyon nito sa umiiral na executive privilege o ang hindi pagbubunyag ng mga napag-usapan sa pagitan ng Pangulo ng Bansa at mga miyembro ng gabinete nito. Gayunman, anumang ibang bagay na hindi nasakop ng naturang pribilehiyo ay lubos ng natalakay ayon sa sulat ni Bersamin. Ikinagulat naman ito ng presidential sister. Executive privilege at sub judice, alam naman natin, walang pinagbawal na ng Korte Suprema. Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kabisado niya yan, alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Walang pangkalahatang executive privilege lahat ng topic. Sa kanyang social media page, inihayag ng senadora ang magkasalungat na pahayag na ito ni Bersamin at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Binigyan din ni Senador Amy ang nauna ng sinabi ni Jose Castro na hindi pipigilan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang mga gabinete kung sila ay papatawag sa pagdinig ng Senado. Katulad ng po sinabi natin noong mga nakaraang araw, hindi naman po pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members or secretaries kung sila man po ay papatawag at dapat nga naman tugunan kung ano mo ang mga katanungan na ibibigay sa kanila, provided po na ito ay hindi naman mag-violate na executive privilege. Yun naman po. Umaasa pa rin ako doon sa sinabi ni Presidente na hindi daw pagbabawal, pero liwaliwanag ng sulat, bawal. Hindi sila a-attend. Sa unang Senate hearing kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, halos lahat ng mga dumating ay mga opisyal ng pamahalaan, partikular na mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ng senadora na maraming natuklasan na irregularidad mula sa unang pagdinig. Nayurakan din anya ang ilang karapatan ng dating presidente na hindi katanggap-tanggap para sa mambabatas. Sa kabila nito, marami pa dapat tilawin na issue kaya nagdesisyon ng mambabatas na magkaroon ng ikalawang pagdinig. May sulat ako sa kanila, baka naman ma-reconsider nila kasi sayang naman ang pagkakataon, maririnig ng tao kung ano talaga nangyari, kung nagkamali ako, tatanggapin ko naman at mas maganda yung nagkakaliwanagan kasi pag hindi sumisipot, ang duda ng tao may tinatago. Binigyan din ni Senador Amy Marcos na ang usaping ito ay wala na sa pro-Duterte at pro-Marcos. Sa halip, ito anya ay tungkol na sa soberanya ng bansa at dagok sa mga abogado, korte at husgado sa Pilipinas. Nakatakda ang sunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa Huwebes, April 3. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.